Hello fellow Latter-day Saints. Mo-remind na po ko ninyo sa pagbasa sa Come Follow Me, especially those nga wala pa nakabasa. Bago na ko nahuman og study niya, daghan pa kong gusto i-discover niya. Pero so far karon nahuman ako generally to remind you na sa pagbasa kato wala pa nakabasa. Tapos mo share lang po ko sa akong impressions, sa akong mga na-discover nga marag feeling na ako bitaw nga worth sharing, nga gusto na ako ma-video para po sa akong future reference nga maka-recall kung alam mo niya ako manakatunan. Kay lisod kaya itong mind is very limited, dali na makuan basum lakaw ko niya madugmo ako dito so malimtan ako tanan so labi ni naka-record ako po ibutas sa ako YouTube for my files. So sa Come Follow Me nato against the Doctrine and Covenants na nata sa kuan for this week, February 24 to March 2. So March na ta karong Sunday. Tapos ang top sa Doctrine and Covenants section 18. So mabara kaya to ang atong scripture reference karon section 18 lang, so mga 2 pages lang or 3 pages dili mabara gud kay compare sa katong 4 years ago katong first nga Come Follow Me nga Doctrine and Covenants, i-combine ang 18 and 19. So karon section 18 ra gyud. The title of this chapter is The Worth of Souls is Great. So ma-discuss nato kana the worth of souls is great, or ang bilis sa atong mga spirits, atong mga kalag is dako. Ay kana siya. Tapos first kuan siya na revelation is siya from the Lord Jesus Christ given to the three persons, si Oliver Cowdery katong scribe or secretary ni Joseph Smith, usapod si David Whitmer na secretary po ni Joseph Smith, the volunteer siya, o si Joseph Smith revelation po niya. So kuan na ni kabuk verses 47 verses, so medyo kuan dali ra gud siya. So makayo na pud nga lami kayo kay ako feeling baka dali ra nako ni matun-an kay baba ra kayo, pero dili ra pud na dali mabasa, pero gitagaan bitaw siya emphasis nga usag siya ka chapter. So 1 week na itong studyuhan kaning usara ka section sa Doctrine and Covenants section 18. So makaita nga kuan kay bugat ko ni siya, bililhon kay ni siya nga section. So revelation is siya gisulti ni Jesus Christ para ngadto ni Oliver Cowdery, then sunod pud little verses pud para ni Oliver Cowdery apila si David Whitmer o kang Prophet Joseph Smith. So kuan na siya 3 months na si Oliver Cowdery diri na secretary ni Joseph Smith sa pag-translate sa Book of Mormon niya. Mo ni siya time hapit na siguro in few months makompleto na ang translation sa Book of Mormon. So sa ato makita karon sa ato English nga Book of Mormon, na siya 531 pages nga English version. So kuan hapit na nila ni ani nga time mahuman og translate ang Book of Mormon nga 531 pages. Si David Whitmer bago na pud siya nagkuan ani nag-cut on. So naray mga character ni usually ni kuan kay si David Whitmer o si Oliver Cowdery, duha ni sila sa 3 katong major witnesses. Apila si Martin Harris. So sa next week natin discussion about Martin Harris kay kuan ito siya ng mersag ni oppose na wala to 16 pages ni repent po siya, nabalik siya, nadako po siya contribution sa Book of Mormon, labi na sa printing. Ato na discuss next week. Tapos medyo nawala siya sa church for several years, na ibalik siya, tigulang na siya, then namatay siya at the age of 92 nga somehow active nga member siya sa church nga wala na gid-deny yang testimony. Pero grabe ka rough po ay ang life ni Martin Harris as far as his membership in the church. So bisag major witness siya sa Book of Mormon. Sa translation kita siyang Angel Moroni nga ipakita ni mga gold place, pero daghan pud ang mga kuan ng nagatumba-tumba po siya sa iyang membership sa church, dili kay siya totally active. So usually kasi lang Martin Harris, Oliver Cowdery, David Whitmer, usually mangutana sila, marabag ma-challenge sila ba, nasli batasan nga ma-challenge sila nga si Prophet Joseph Smith man, the best Oliver Cowdery, siguro sa iya pagka-scribe, secretary niya, na feel niya nga medyo mas educated, wala makaiklaro education si Prophet Joseph Smith. Was si Oliver Cowdery, teacher siya, so gifted siya, may siya mo English, may siya mo sulat, siya ba, siguro pag-translate sa isulti ni Joseph Smith yung sulat, siguro na wrong spelling si Joseph Smith, wrong grammar, or wrong choice of words. So medyo na kaya siya nga di makutagay yun ng power, ginana ba, so mo po na masaya mo question bitaw ta sa those who are given the authority bitaw nga mas maayo man kung anong kana man siya. So kani mga revelation sa gihatag ni Jesus Christ para ani nila tubag sa ilang murag kuan bitaw murag question nganong
Nga di man ko pwede nga mas maayo man ko ni Jesus, mas learned man ko sa inana ila ko. So muna yung matubag ni Jesus Christ. So malingaw ra ko diri sa atong manual kani kay daghan tay makatunan diri basahan lang ni siya kay naa diri shaded nga ask questions kani ba gamay ra ganan ko ma-emphasize la ani ningon diri ba nga ask questions so related inspired siya nga murag right up diri nga kanis la Oliver Cowdery, si David Whitmore, ask a question nga nang tagay ko calling po, tagay po responsibility nga Joseph sa manaan niya. Mutubag si Jesus Christ dito sa section 18 nga ang ako jud nga murag pinili ko si Joseph. Ang mga good siya klaruhan na lang kita makatawa ko bagay kay ko Jesus Christ nga. Pero pag Jesus ambisyoso kay mo no pero okay naman mo ask a question pero kung ano pero klaruhan lang gyud ako nga lahi ko si Joseph Smith. Grabe ako pagsalig na ani ang tono ba. So na siya ask questions. The Doctrine and Covenants is evidence that questions lead to revelation. So tama ra po nag-ask man question na sila nang utana nga ano usab akong buhaton sa akong matabang ano si Joseph Smith man dili man ako. So ni siya the Doctrine and Covenants is evidence that questions lead to revelation. So man revelation nabasa nato sa section 18 kay tungod ka nag-ask questions kani nga mga key persons sa start bitang nga organized pang church kay mo ni ma-feel na nato diri nga hala nagsugod na nag-Book of Mormon hapit na mahuman tapos diri pod nga section nag-instruct na sila si Jesus Christ nila tulong nga pangita ng 12 apostles 12 ka apostoles and then sa ilang qualities niya asa ko nakatunan after 6 years pa nila ning nakita ni 12 apostles ug diri nga time sa section 18 na instruction si Jesus Christ kung unsa pagpangita unsa mga qualities unsa dapat buhaton sa mga doktrina inana sa 12 apostles diretso lang ko na research na ko bitang unsa may diferensya sa apostles ug sa disciples or sa Latter-day Saints o kita mga santos so kanila mga apostles are siya whatever word siya origin but it means kind of sent forth or tao nga gipadala at a certain office kaya sa office sa Melchizedek priesthood natay high priest elder and hindi na ko ka-memorize kayo and then appeal po ng apostle so muna natay 12 apostles or 15 muna sila sa appeal of first presidency so ang nakalay day sa atuang members of church or saints or disciples compared to apostles they are sent forth gipadala sa ni Kristo para pagsangyaw sa iyang mga instructions sa iyang ebanghelyo sa tibuok kalibutan and for the rest of their lives. Wal kita nga mga disciples lang kuan ta sa ato natong grupo diri ta sa Dumaguete diri ta sa atong wards, atong branches asa ta na-assign not worldwide ya kuan ng so more on kana sila mga kuan mga apostles, prophets, seer and revelator man sila so kuan po sa nasli office or nasli keys nga pwede sila taga-revelation ni Lord Jesus Christ pertaining to the whole world ang ilang pagsangyaw and for the rest of their lives. So, mo din, no? Nga kita, example, muna akong calling karon but next time, ma-release ko, then ilisag lang calling. From apostles, forever na din ang calling nila. So, labi po do. Katunan ka. Murag ko andun sila ba worldwide ang ilang assignment. So, diriha again, balik ko diri. That questions lead to revelation. As you study the scriptures, record questions that you have then ponder and pray to seek answers. So dili na ko mo hatag sa ko examples and there were several times nga makinumdum pa kung nag-investigate pa ko sa church daghan ko questions nga nakaingon ko walay katubagan so sa akong pagkakulit ra pud even kada member na ko or even RM na ko late last Sunday dila ko mo kuha sa among personal finances kuha ng class nga na ko question nga niko di na lang ko mangutana ani kay makatubag siguro ani nila punangutana ra ko so as the rest tapos nakurat ko nga naagud ay ma-shed light ba maliwanagan ang akong confusion akong pangutana nga naagud ay makatubag na gamiton sa Ginoo ubang tao para mo answer nato nya usay mingon ta nga naanad ba ko sa di pa ko member sa una nga marabag na ay madaghan ko questions inon ako nga ay na pautan basta kay magtuora ka sa Ginoo so muna ako ang culture so sa church day daghan ko pangutana nga muna jud ay katubagan bisag magagawin pangutana nga bay ko adi na lang ko pangutana ko wala makatubag ma-surprise ko nga na jud ay katubagan like last Sunday na ako question nga nakurat ko wala natubag na nakuan ko ba na limo kana bitang nalamdagan na nakuan ko na mayra jud nga tama ra gud nga we are encouraged to ask questions kay di ta makabalo ang Ginoo pod di siya makapangita og mga instruments nga para makoy motubag sa imong question nga para malamdagan ug maklaro ang atong pagsabot sa iyang ebanghelyo so kato lang so
ha nagkuha siya 12 apostles. And then sa verses dire ningon po dire kani siya sa section 18 na ko selected version is paspasa sa time. Kani sa section as the verse 10, remember the worth of souls is great in the sight of God. So inumduming ang bilis sa atong mga spirits is great, is halangdon kayo sa pananaw sa atong Ginoo. Ningon po siya, for behold the Lord your Redeemer suffered death, ano wala siya. Tapos sa 13, and how great is this joy in the soul that repenteth. So grabe ko na ang kalipay ni Yesu Kristo sa makalag nga ni hinulsol. Importante kay hinulsol. Nagsangya po, nagsulti po siya, cry repentance dire. Then isulti po din sa 15 nga, if it's so be that you should labor all your days in crying repentance unto these people and bring save, it will be one soul to nakanta ani. How great. So kung cry kuno tag repentance mo preach sa ebanghelyo ni Yesu Kristo nga kuan ng na one soul nga makapalipay na nga atong na convert, how great shall be your joy. Mas dako pa kuno atong kalipay kung makapadala ta og more souls sa atong Ginoo. So kaning nakakuan ko din, naka-learn ko before nga kaning yung one soul, okay, one soul nga madala nato sa Ginoo, mas grabe pa iyang kalipay kung mas dagan pang souls. So kaning one soul kun is our own soul. Nakayan ko sa missionary ko sa una nga, yes, nakabaptize ko, one soul, so di pa ni Ginoo na. Pero nakayan ko la duwa na, dahito kay ako may ang first soul, then ako second soul, kalipay ni Ginoo, kaya the more souls, mas grabe ang kalipay sa Ginoo. And ingon po dire sa manual nga, try ko na nato kaning mga souls dire, ilisan sa tungalan. So mura ba kaning, remember the worth of Charlie is great in the sight of God. Ano inyong ngalan namin, no? Kalami ko palangga kita sa Ginoo. Sa panakong gipamarkahan diri daghan-daghan man siya. So giptawag ang 12 apostles, and then apo dire, and you must preach unto the world saying you must repent and be baptized in the name of Jesus Christ. So dapat ta magsangyaw. Una na panapos mga notes na to dire ha. Kato lang taas ng time. So kato lang akong gi-share sa again Doctrine and Covenants. Magaton kita dire, importante kay kini kay kuan ni siya ng preparatory na kay siya shortly before i-organize na good ni Lord Jesus Christ ang church. Aning time gitagan sa instructions nga mamangita na mag 12 apostles. Then mag-repent, pray, Holy Ghost, na diri tanan, preaching, cry repentance. So I share all these things in the name of Jesus Christ. Amen. God bless.